Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance by the power and leading of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful opportunity to be with your presence. At muli, Panginoon, ihanda mo ang aming pong puso, ang aming pong kaisipan, O Diyos, para makilala ka pa sa mas malalim na kaparaanan. Hayaan mo, Panginoon, na ako ay magamit mo mightily upang maihayag ang iyong mensahe sa gabing ito. Once again, Lord God, we just want to thank you, and we thank you, Lord God, that this year, Lord God, we have a fresh start, O God. Hallelujah, to prioritize you, at i-prioritize sa iyong salita. At alam namin na marami kang magandang mga nakalaan na mga blessings at pabor sa iyong mga anak sa gabing ito. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen and Amen and Amen and Amen. Amen. So last Sunday po, we have a good time. Di po ba? Napakahalaga po that we should be start sa ating pong New Year na meron pong blessing ng ating pong Panginoon. That we will be having the fresh anointing ng Holy Spirit. At ngayon po, pag-usapan po natin is about the fresh start, plan to succeed. Sino po dito yung meron ka mga plano sa buhay? Ayan. Sino po dito yung gusto nyo plano ninyo magkasakit bago matapos ang taon, magkasakit kayo ng maraming buwan? Sino po dito yung palagi kayong every month, palagi kayong walang pera? Sino dito yung nagpaplano na hindi kayo makauwi ngayong taong ito, na hindi po maganda ang mangyari sa inyo pong buhay? Of course, no one is planning to fail. Amen? So we all want to have plans to succeed. Amen? Kasi po pag wala po tayong plano para magtagumpay, of course, we are setting ourselves to fail. Di po ba? If you don't plan to succeed, there's a very famous saying, if you don't plan to succeed, then you are planning to fail. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw magplano ka. Amen? So why planning for success is important? Bakit ba napakahalaga to will be planning for success? Of course, we want to have good health. Di po ba? Sino po dito yung gusto ninyo buhay pa kayo? Ngayong taong ito. Hindi po ba? We want to be healthy. Ayaw po natin na tayo po yung may sakit. We want to be promoted. Magkaroon po tayo ng mga breakthroughs sa ating pong buhay. Magkaroon po tayo ng savings. Tama po? Hindi yung pagkatapos ng taong ito, may utang ka pa rin. Tama ba? Amen. So sabi mo nga sa tayo mo, magbabayad na ako ng utang ko ngayon. Amen. Hindi po ba? And then not only that, nais po natin na meron po tayong savings. Kung may savings ka na, dapat ay meron ka pang mga savings na mas malaki kaysa ngayon. And of course, ang pinakamahalaga yung ating po relationship sa Panginoon ay dapat po hindi po stagnant. Ibig ko sabihin, hindi yung ganun lang, hindi yung tabla-tabla lang. Hindi yung parang stock market ang ating pong relationship sa Panginoon. Kung may pangangailangan ka, nasa church ka, kung okay ka lang, malusog ka, maganda ang buhay, ay wala ka sa church, hindi ka matagpuan. Hindi po ba? So sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yung topic ngayon. Okay? So why planning for success is important? Ay, praise God. Ano nangyari? Sorry. Okay. Ayan. So bakit ba napakahalaga na tayo po ay magplano ng katagumpayan sa ating pong buhay? Of course, pagka tayo po ay may plano, ay klaro yung ating pong gustong mangyari sa taong ito, hindi po ba? So ano pong plano po natin? Nais po natin na magkaroon po tayo ng malakas na pangangatawan. Hindi po ba? Dahil sometimes ang trabaho po natin mahaba. Sometimes, kanina nga meron akong kausap, 3 linggo raw siyang hindi nag-day off. Hindi po ba? Okay, so hindi po ba kaya po napakahalaga na meron po tayong plano na ang katawan po natin ay palagi po maging healthy, malayo sa mga sakit, malayo sa mga karamdaman. It's very important for us to have a faith goal. Okay? Yung ating pong ginawa, yung ating pong declaration, that is a faith goal. Tama? Pero it's also important that we must also have a smart goal. Okay? Yung meron po tayong goal na kung saan ay po pwede po natin gawin. Tama po? Okay? Alam niyo po ba, one truth na nais ko po ipalahatid po sa inyo, ano po? God has a plan for you. Okay? But God will not make plans for you. Naunawaan niyo po? Sa Tagalog, ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo, pero ang Diyos ay hindi po maggagawa ng plano para sa iyo. Ito ay gagawin mo. Okay? Assignment mo yan. Sabi mo, assignment mo yan, oy. Okay?
Amen? So, it's very, very important na dapat po maging klaro po tayo. And then number 2, ano po yung reason bakit po tayo nagpaplano na tayo po maging matagumpay sa kalusugan, maging matagumpay po tayo sa health po natin, sa relationship sa kapwa po natin, relationship sa family po natin, relationship sa church po natin, and tayo po ay maging successful din sa area of finances, hindi po ba? So, it's very, very important for us na ang dahilan po ay for us also to have focus. Tama po? Para ma-focus po tayo, para maging aware po tayo sa ating pong kalusugan, para maging aware po tayo sa ating finances, para maging aware po tayo sa ating trabaho, sa ating pong career, sa ating pong mga promotions. Amen? So, and then number 3 po is alignment, ensuring that you are moving in the right direction. Diba? Kung may goal ka, for example po, kung meron kang goal na makaipon ng 12,000 sa loob ng isang taong ito. Di ba? So, dapat every month meron ka 1,000. Okay? Hindi na kalahati. Okay, para madaling kwentahin. Hindi po ba? So, dapat meron kang 1,000. So, ibig sabihin nun, meron kang goal, ay, dapat makasave ako ngayon ng 1,000 a month. Okay? So, pagka ay nalalaman, ay, naku, hindi ko ma-achieve yung goal ko, kinakailangan magpadali ako. Okay? So, ngayon naman, kung if you want to have healthy goals, meron tayong goals para tayo palagi malusog, di ba? Babantay natin yung kinakain mo. Diba? Ito unhealthy, ito healthy. Di ba? Ay, sumusobra na ako ng Facebook ko, dapat natutulog na ako. Okay? Tama po? Okay, so it's very, very important for us na magkaroon po tayo ng alignment para makamove tayo sa tamang direction. And of course, when we have a plan to succeed, ano po nangyayari po tayo? Nagiging productive po tayo. Nagiging mahalaga ang oras sa iyo. Okay? Namamaximize po natin ang ating pong oras, yung mga bagay na yung mga bagay na alam natin na hindi naman ito magiging dahilan para maarating po natin yung ating pong plano na magtagumpay sa ating pong buhay, hindi na po natin gagawin. Tama? Yung mga binibili po namin, huy, sale. Okay? Medyo nag-iisip ka na ngayon. Kailangan ko ba to? O pwede namang hindi na muna. Okay? Amen. Hallelujah. Magkakabati pa po ba tayo? Okay. Amen. So, hindi po ba napakahalaga po? So, therefore, planning for success sets you up for intentional growth and fruitfulness. Pagka may plano ka, sigurado ang buhay mo hindi na magiging katulad ng dati. Pagkatapos ng taong ito, sigurado ikaw ay malusog. Sigurado ikaw ay mas matalino. Sigurado some of you will be having a breakthrough bago matapos ang taong ito. Amen? Yung iba po sa inyo magkakaroon po ng promotion. Iba po sa inyo yung akala ninyo dati na wala kayong, parang kulang palagi ang pera mo, magugulat ka na lang, nakaipon ka na. Amen? Hallelujah. Bakit? Because you start doing something na hindi mo ginagawa last year o yung mga panahon noon. Na walang iba kundi ang pagpaplano. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, maganda pala to subject na to. Okay? Amen. So, ngayon po, so what is the most important factors for success? According to the Success Magazine, sabi po, number 1, sabi po doon ay good relationship with family. Yun po yung kanila pong binoto, it's 89%. Yun daw po yung dahilan, 89% po ay sinasabi nila good relationship with family, which is true. Tama po? Napakadali po mag-succeed sa buhay pagka maganda ang pamilya. Maayos ang, ikalawa is a good relationship with spouse. Di po ba? Hindi kayo palagi nag-aaway. Di ba? Yung asawa mo, pinakakain mo pagkagaling sa trabaho. Okay? Pinaghahanda mo ng pagkain. Hindi po ba? Hindi yung kagagaling lang ng trabaho, inaway mo pa. Hindi po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Okay? Number 3, of course, good relationship with God. Hindi po ba? Siguro karamihan po ng mga successful na negosyante ay mga Christian, kaya po nila nasabi that ang factor for success is a good relationship with God. Yung meron po tayong relationship sa Sino po ito yung may magandang relationship sa Diyos? And then you are planning for success. Okay? Ay sigurado nakalinya ka na na maging successful sa buhay. Number 4 is freedom to do what you want. Di po ba? Yung malaya ka, ibig sabihin, yung mahal mo yung ginagawa mo at nagagawa mo ito nang hindi ka pinipilit lamang. Number 4 ay financial security.
Di po ba? Pagka nagiging secure ka when you are successful. Number 6 ay good career. Di po ba? Maganda ang iyong career. And then yung iba po, sinasabi po nila, you will be leaving a legacy. Ibig sabihin, yung pangalan mo ay hindi ka agad-agad mabubura. Matatandaan ka, maalala ka ng ibang tao. And then number 8 is, ano po yung sinasabi po nila? Factor is pera. Okay, sabi mo nga sa katay mo, hindi tayo mukhang pera. Pero mahalaga ang pera. Amen? So money and wealth. And then ano pa po? And then alam niyo po, sabi po dito is the 4 important elements for success is number 1 is faith, number 2 is family, and then number 3 is happiness. Hindi po ba? Nagkakaroon po tayo ng joy. And ang nagiging dahilan ay para po tayo mag-success ay yung pananampalataya po natin, pamilya, kasiyahan. Hindi po ba? And then ano pa po? And then a balanced life. Okay? So yun po yung pag-uusapan po natin ngayon is about living a balanced life. Magpo-focus po tayo sa pamumuhay ng balanse. Okay? Sabi po sa Ecclesiastes, kung di po ako nagkakamali, ay yung do not go to extremes. Huwag po tayo maging masyadong extreme o ibig sabihin, hindi po balanse yung ating pong buhay. Okay? Hindi po maganda na masyado ka naging over-spiritual, baka maging religious ka na. Di ba? Tinatanong ka lang kung kumain ka naman, sasabihin mo, alam mo ba na man does not live by bread alone? Hindi ba? So, hindi po ganoon. Hindi po ba? So, ibig sabihin nun, ay, o kaya namundok ka na because you're very religious. Ayoko marumihan. Okay? Hindi po ba? So, hindi po ba? So, ikaw unbeliever ka, huwag ka lumapit sa akin. Okay? Di ba masyado ka na naging religious? Di po ba? So, it's very, very important for us to have a balanced life. Okay? Hindi naman tayo po pwede rin na puro na lang, ay naku, mapapagod ako. Puro kapahinga. Okay? So, and then, of course, ang ating pong health, napakahalaga rin po na tayo po ay pangalagaan po natin ang ating pong kalusugan. Alam niyo po ba na napakahirap pong mag-meditate pagka ikaw ay puyat? Napakahirap mag-isip ng Word of God. Napakahirap mag-memorize ng Word of God pagka ikaw ay palaging pagod. Tama po? Okay, so dapat po we should have a balance. Yung ating pong emotion, dapat binabalanse rin po natin yan. Hindi tayo palagi po pwede nagpapadala sa ating pong damdamin. Okay? Yung palagi po nadadala ng damdamin, minsan po sila po yung madalas na nasasaktan. Tahimik na. Okay? Hindi po ba? So napakahalaga that we should be having a balance. So what does the Bible says about planning for success? Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpaplano ng success? Sabi po sa Proverbs 16:3, sabi dito, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Amen? So pagka sinabi po success, hindi lamang po in the area of money. Of course, dapat po gusto po natin lahat ng areas ng ating pong buhay, yun ay pinagpapala ng Panginoon. Yung ating pong health, yung ating pong kaisipan, okay? Hindi ka na praning, hindi ka na Brenda. Okay? Brain damage. Okay? Ibig sabihin, hindi ka na, hindi po ba, it's very important na hindi ka madala ng emotion mo. Hindi ka madaling ma-scam. Okay? Hindi po ba? Hindi. Kaya po, it's very, very important. Yung ating po relationship, hindi po ba? Yung meron kang kinakampihan palagi. Okay? So, ibig sabihin, we should be having a balanced life. Yung ating pong spiritual, of course, number 1 is yung ating pong spirito. Alam niyo po, there are 2 types of pain in life. Ano po yung dalawang sakit na yun? The pain of discipline. Di ba, pag dinidisiplina mo yung sarili mo, parang ang sakit-sakit, ang hirap-hirap. Di ba, bakit hindi ko pwedeng kainin yun? Lahat sila kumakain nun. Di ba? Tama po ba? Bakit hindi ko kailangan gawin yun? Lahat sila ginagawa yun. Di ba? Kasi alam natin na hindi po tama. Na hindi tama sa ating health, hindi po tama sa ating pong buhay, hindi po tama sa ating pong belief. Amen? And then the other pain is the pain of regret. Okay? Masakit yung yung pagsisisi. Kadalasan sinasabi ng pagsisisi ay nasa huli. Tama? Kasi hindi po natin sinunod, hindi po natin pinakinggan kung ano yung mga sinasabi ng Biblia, hindi po sinasabi ng ating pastor. Di po ba? Kaya po is very, very important for us na piliin po natin yung number 1. Okay? Yung pain of discipline. Amen. Hallelujah. Kaya sabi mo sa kapatid mo, kaya ikaw, ituloy-tuloy mo yung pagbabasa mo, ha? Disiplina yan. Okay. And then the Proverbs 16:3, sa Amplified Version po, commit your works to the Lord. Submit
and turn them to Him. Bigay po natin kay Lord, and your plans will succeed if you respond to His will and guidance. Okay? So ang pagpaplano po, trabaho. Trabaho po pagpaplano at hindi po isang plano lang ang ginagawa po natin sa ating pong buhay. Araw-araw dapat po tayo po yung nagpaplano anong gagawin natin. Sa ganitong oras anong gagawin natin. Ano ba natin, mamumultitask ba natin yung ating pong gagawin para hindi po masayang ang ating pong oras. Alam niyo po sa Singapore, ang ano po nila, masyado po sila sa multitasking. Okay? So, yun po yung isang bagay na kinagulat ko na talagang napakahalaga po sa kanila ng oras. Habang nasa sumasakay na, papunta po ng kanyang trabaho, kumakain na siya, nagbabasa pa. Okay? So, dapat ay ma-adapt po natin yung ugali nila na pagpapahalaga sa oras. Okay po? Okay, amen. So, kaya po napakahalaga. Kung gusto po natin mag-succeed sa oras, siyempre, of course, we have to make the most of our time because the days are evil. Dapat gamitin po natin ang lahat po ng oras na opportunity para magtagumpay po tayo sa ating pong buhay. Okay? Amen po? Okay. Kaya po, number 1 po is we have to make plans for your health. Okay? Bakit po? Bakit po? Kasi napakahalaga po ng ating pong kalusugan na anin mo yung dami mong pera, ikaw naman ay may sakit. Okay, naka-insure ka nga ng hospital, okay, wala problema, libre yung hospital mo. Mas gusto mo ba yon na magamit mo yung insurance mo sa hospital o healthy ka? Di po ba? Napakahalaga po that we are healthy. Kaya po kagabi, kahit na po gabi na, nag-gym pa rin na po ako. Amen. I'm praying na sana tuloy-tuloy. Hindi po ba? So hindi po ba? So at least meron akong plano, 'di ba? Na maging healthy. Tama po? So ano po yung nagmo-motivate po sa akin? Bakit gusto kong maging healthy? Ayoko po maging pabigat. Yun ang una sa lahat. Tsaka ikalawa, ayoko mag-stay sa hospital. Di mo ba? Mahirap yung pabigat ka, yung inaalala ka pa ng mga mahal mo sa buhay, hindi po ba? So it's very important for us that we should stay healthy. Amen? Okay. And then, kaya po sa 1 Corinthians 6:9, sabi, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, whom you have received from God? So, sabi mo nga sa sarili mo, yung katawang to kay Lord ito. Ayan, hindi po ba? Whom you have received from God, you are not your own. Hindi na natin pag-aari yung katawang po natin. Tinubos na tayo. You were bought at a price. Binili ka ng napakamahal. Ano yung pagkakabili sa'yo? Hindi ginto, hindi pilak, it's not gold, it's not silver, but it's the most precious blood of Jesus Christ. Amen? Kaya alalahanin po natin, ang katawang po natin ay dapat po ay maging daluyan, maging tahanan ng banal na Santong Espiritu. Okay? Amen. And then number 2, dapat bigyan po natin ng kahalagahan ng exercise at saka yung ating pong balanced nutrition. Okay? Huwag mong tingnan yung katabi mo, okay? Okay. Balanced nutrition and enough rest. Dapat po kumpletong kapahingahan. Hindi naman sobra, ha? Okay? Sabi ko sabihin, yung mga bagay na alam mo naman na pwede ka naman na matulog pero wag mo nang pagpuyatan. Wag mo nang pagpuyatan. Okay? Itulog mo na lang. Tama? Dahil kailangan po natin ng kapahingahan. Number 3, planning physical health can increase energy. Di ba? Pagka nag-exercise ka na, talagang you are eating the right food, di ba? Hindi ka na masyadong kumakain ng chicharon, hindi ka na masyadong kumakain ng sisig, okay? Ng mga taba ng talangka, o hindi po ba? So, of course, magkakaroon po tayo ng increased energy. And then, alam nyo po, pagka ikaw ay energized, mas madali ka makapag-isip ng magagandang bagay. Di po ba? Hindi ka madaling mabugnot pagka ikaw ay healthy. Hindi madali mag-init ng ulo mo pagka ikaw ay healthy. Tama? Okay? And then, strength and confidence. Nagkakaroon ka rin ng kumpiyansa sa sarili mo when you are healthy. And then, second po, make plans for self-development. Okay? Hindi po kulto pagka ikaw ay gusto mong mag-improve ang buhay mo. Yung iba po kasi para pong hindi maka-Diyos ang improve mo ang sarili mo. Well,
Of course, when you're improving yourself, sino po ba naluluwalhati? Naluluwalhati ang Diyos. Di po ba binibigay po natin ng kalawalhatian sa Diyos when we develop ourselves? Okay? Kaya yung sa trabaho po natin, i-develop po natin ang ating po mga ginagawa sa anumang mga bagay na ginagawa po natin. Saan man trabaho po yan, pinagkatiwala ng Panginoon, gawin po natin yung ating po magagawa para, and then pagka nakita ng Panginoon na ginagawa mo yung dapat mong gawin, ay sigurado si Lord ang magpo-promote sa iyo at wala makakapigil pagka si Lord ang nag-promote sa iyo. Amen? Okay? You'll never change your life. Wala pong maaaring magkaroon ng pagbabago sa buhay mo kung wala kang binabago sa araw-araw. Okay? Kaya po napakahalaga that we should do something. Yung araw-araw, hindi biglaan. Okay? Yung pang-event lang ang pagbabago. Dapat po araw-araw. So the secret of success, mga kapatid, is found in your daily development. Okay? So, ibig sabihin sa pang-araw-araw, yung maliliit na bagay. Pag yung maliit na bagay, nabago mo, of course, unti-unti yan. Okay? Pinlano mo na sa health mo, ano pong gagawin mo sa relationship mo kay Lord, pinlano mo na, bawat umaga, talagang uunahin ko muna siya, magpapasalamat muna ako. Okay? Sa health mo, sabi mo, ay, kinakailangan ko magbawas ng weight. So, you promise yourself, hindi ka nakakain ng bacon at saka ham tuwing umaga. Okay. Sayo, mahal yun. Egg na lang. Yun, healthy yun. Egg, di po ba? Protein, di po ba? So it's only the small things. Hindi mo naman kinakailangan biglain eh. Dapat yung pang-araw-araw na ating pong ginagawa. Sabi ko, your mind is like a parachute. It doesn't work when it is not open. Di po ba? So, ibig sabihin, yung parachute, ano po nangyayari pagka hindi po siya bumukas? Patay ka. Di ba? Bagsak. Di ba? So, it's the same thing with our mind. Dapat po ang ating pong isipan ay palagi pong bukas sa mga bagong karunungan, bagong kaalaman na nagmumula kay Lord. Sabi sa Romans 12:2, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Okay? Matatransform po tayo sa patuloy po natin pagbabago ng ating pong isipan. Okay? So, madali po bang baguhin ang ating pong isipan? Hindi po ba? Kaya dapat pa lang talaga magkaroon na po tayo ng desisyon na kinakailangan magbago ang ating pong isipan. Amen? Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. So, number 1 po, ano po matututunan po natin? Recognize that our thought patterns and mindset have impact in our lives. Yung ating po palaging iniisip, di po ba? Nagkakaroon po yan ng epekto sa ating pong pamumuhay, sa ating pong pananalita, sa ating pong mga desisyon, sa ating pong pagkain, sa ating pong pagtatrabaho, sa ating pong pakikipag-usap sa tao. So it's very, very important na dapat po ay tinitingnan po natin, chinecheck po natin yung ating pong mindset at saka yung ating pong thought patterns. Amen? And then planning is a powerful mental renewal through prayer. Meron po siyang kapangyarihan na mabago po ang ating pong kaisipan sa pamamagitan ng ating pong sincere na pananalangin. Okay? Hello? Diyan po tayo? Okay, meditation and of course, Bible study. And also make plans nurturing relationships. Okay? Isa po sa pinakamagandang gift ng Panginoon po sa atin, of course, family, relationship. So dapat po ay alagaan po natin. Huwag yung minsan lang kayo nagkikita, cellphone ka pa ng cellphone. Di ba? Dalawa na lang kayo. Naka-cellphone ka pa, kausapin mo naman. Okay ba yun? Okay, hindi po ba? So, give time to those people whom you love. Magbigay po tayo ng oras po sa mga tao na mahal po natin. Okay? Surround yourself with godly influences and counsel. Okay? Amen po? Cultivate effective communication. Alam niyo po, mahirap po yung communication. Minsan, yung sinasabi mo, kala mo naunawa niya, yun pala ay iba yung kanyang pagkakaunawa. Mahirap po, kaya po talaga pong pinagpipray ang communications. Okay? Para mas lalo kayong magkaunawaan and then nasa isang journey po kayo. And when we love, sabi nga nung isang quote, sabi, when we love, we always strive to become better than we are. Okay? Kung ikaw ay nagmamahal, talagang gusto mo talaga mabago ka pa. Yung mas maging mabuti ka pang tao, mas lalo kang maging loving,
Mas lalo ka maging caring. And when we strive to become better than we are, everything becomes better too. Okay, pagka tayo nagbabago, ibig sabihin, lahat ng mga nasa paligiran mo, parang lahat gumaganda sila. Okay, katulad ninyo, ang gaganda ng tingin ko sa inyo. Okay, amen. Hindi po ba? Kaya po sa Proverbs 8:20, sabi ito, walk with the wise and become wise, associate with fools and get into trouble. Okay? Kaya kung piliin po natin yung ating po mga sinasamahan, piliin po natin yung ating po mga kaibigan, piliin po natin yung ating po mga katsikahan. Okay? Baka naman mamaya ay hindi na po maganda yung atin pong palagi pinag-uusapan, hindi po ba? Okay? Sabi nga, small people talk about people. But big people talk about ideas. Amen. Pag-usapan po natin sa about ideas, how we will improve our life. Paano mababago ang ating pong buhay. Hindi tao, te. Okay. Sabihin sa kanila, hindi tao. Pag-usapan natin, te. Ayan. Okay. Ideas. Paano ba ma-develop ang ating relationship sa Panginoon? Paano ma-develop ang ating pong ministry? Paano ma-develop ang ating pong buhay? Paano pa ma-develop ang ating pong trabaho? Okay? Amen? Okay. Alam niyo po ba, bakit po meron po mga tao na ayaw po nila sa Diyos? Ayaw po nila mag-church? Alam niyo po kung paano? Ayun. May kausap ako dito. Thank you, sweetheart. So, okay. Because they don't want boundaries in their life. Di ba? Ayaw nila nung bawal. Ayaw nila hindi pwede to, hindi pwede yun, hindi pwede. Di po ba? God put boundaries in our life. Bakit? Para sa ikabubuti mo yun. Para hindi ka malaglag, para hindi ka masaktan. Para hindi ka mapahamak. Para maranasan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Di po ba? Ikaw ba yung anak mo, hayaan mo lang na walang boundary? Di po ba? Sino yung mga magulang dito? Kung magulang po kayo, di po ba? Anak, huwag mong gagawin yan. Di po ba? Alam mo na yung may mga masasamang influensyang barkada sa inyo. Anak, ingat ka dyan, ha? Di po ba? Alam mo nang marami nag-hold upan doon. Hayaan mo lang ba na, sige anak, okay lang yan. Magpa-hold up ka dyan. Hindi po ba? So, God put boundaries in us para hindi po tayo mapahamak at hindi po tayo masaktan. And then next one po is make plans managing your emotions. Okay, napakahalaga po mahalaga po yung i-manage po natin yung ating emotions. Amen. Alam niyo po yung fruits of the Holy Spirit, ano po yung fruits of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Mga kapatid, hindi lamang po basta-basta pumapasok sa iyo, huy, labig na ako, patient na ako, gentle na ako, may self... No. Pinapractice po yan. Okay? Di po ba, kahit abutin ka na ng pagme-menopause, wala ka pa rin self-control kasi hindi mo pinapractice. Di po ba? Pinapractice po yan. Hindi po yan magic na lang na ganun ka na kaagad. No. God initiates it, we have to continue it. Hindi po ba? Binigay na po sa atin yung mensahe, so dapat po ay pinapractice na po natin. Okay? Alam nyo, do you know that the more you become emotional, you have on things, the less control you have? Diba? Pagka masyado tayong emotional, wala tayong control. Lalo-lalo na po sa pera. Nagtawa ako, ang ganda nito ha. Okay? Hindi po ba? You lose control. Kaya po it's very important na dapat ay i-control po natin yung ating pong emotions. Okay? So, alam nyo, meron pong formula si Jesus about Jesus Happy Formula. Ano po yung Jesus Happy Formula? Okay, alam ko hindi nyo alam eh. Okay? Yan sabi niyo, ha? Okay. So alam niyo ba, happy are those who are hunger and thirsty for the right things. Yun po yung happy formula ng ating po Panginoon Jesucristo. Masaya raw po yung mga tao na palagi pong merong kauhawan, meron pong kagutuman sa mga tamang mga bagay. Ayan. Amen? Okay. So don't be affected by people. Alam niyo po na hindi kayo gusto. Amen po? Hindi po lahat ng tao magugustuhan ka.
Kahit na mabait ka, kahit cute ka, okay, kahit nakakatakyut ka, okay? So, hindi po lahat ng tao ay magugustuhan ka. Ang assignment mo, mga kapatid, is too important to mind small-minded people. Okay? Yung assignment po natin ay, napakalaki para intindihin pa po natin yung mga makikitid na isipan ng mga tao. Amen? Hallelujah. Sabi mo nga, buti na lang hindi ikaw yung makitid na yun. Okay, kaya the happiest people are those who invested their time in others. Alam niyo po ba yung mga masasayang tao, yun daw yung mga tao na nag-i-invest ng panahon sa ibang tao. Okay? Amen. Kaya tayo po lahat dito ay investor. Okay? Amen. Okay, so while the unhappiest person in the world, ano po yung nagiging dahilan bakit hindi po masaya ang isa pong tao? Bakit? Palagi po nalang iniisip paano ang mundo pasisiyahin sila. Okay? Amen? Diyan po kayo? Okay. Okay. Amen? So it's very important for us na tayo po ay mag-invest po ng oras po sa ating pong kapwa. Philippians 4:6, but don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God your needs. And don't forget to thank Him for His answers. Okay? So hingi lamang po tayo ng hingi. Pag natanggap na po natin, nakakalimutan na natin magpasalamat. Okay? So kasama po yun. Dapat po, for us to empty our cup. Kasi po meron po tayong cup of blessing. Tama po? Okay, meron po tayong cup of blessing. And then once the Lord has pour on His blessings, and then, napupuno na po siya. Pag puno na po, malalagyan pa po ba ng Lord? Hindi na. Ngayon, paano po natin i-empty yung cup po natin? By being grateful, by being thankful sa lahat ng Kanyang ibinibigay po sa atin. Amen? Kaya, and then bakit po tayo minsan palagi po nag-aalala? Kasi minsan nag-overthink po tayo. Overthink. Sumusobra po tayo ng pag-iisip. Okay? And then, paano po mangyayari na mawala po yung ating po mga pag-aalala, yung ating pong worry? Change overthinking with overthinking. Amen? Tanggalin po natin yung overthinking sa overthinking. Amen? Okay, kaya pagka sumusumpong na yung pag-iisip, ay, paano mangyayari? Paano mangyayari yun? Wala tayong pambayad ng kuryente. Wala tayong pambayad ng tubig. Mapuputulan na tayo ng wifi. Hayaan mo na yung tubig, hayaan mo na yung kuryente, wag lang yung wifi. Amen? Hindi po ba? So change overthinking with overthinking. Okay? And then make plans to be a blessing. Alam niyo po ba, pagka pilano ninyo na maging blessing, alam niyo po, hindi po mahihirapan ang Diyos na ikaw ay i-bless. Amen? If you plan to be a blessing, God will never have a problem blessing you. Wala pong problema ang Panginoon na ikaw ay pagpalain po niya. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, God doesn't want our money. God wants our trust. Kailangan po ng Panginoon ng tiwala po natin sa Kanya. Sa Proverbs 21, if you plan and work hard, you will have plenty. Okay? Amen. Kaya, ano po sikreto mo ng plenty? Hindi lamang po faith giving, hindi lamang po seed offering. Another way po is plan and work hard. Magplano. Amen? Plano po tayo and you will have plenty. So anong gusto mo maging 5 years from now? 10 years from now? Alam niyo po yung mga bata, ang bilis lumaki. Okay, kaya kung hindi ka magpaplanong, uunahan ka ng paglaki ng mga anak mo. Diba? Kaya po it's very important for us to make some plans. Okay, ano na bang plano ko sa anak ko pagka siya ay nag-college na? Okay? Kaya po it's very important for us if we really want to have plenty. Kaya po nakakalungkot, napakarami po mga istorya po ng mga OFW na hindi nag-asawa, nagtrabaho para suportahan ng pamangkin, suportahan ng kanilang pamilya. Naano nyo na po ba yun? Hindi po ba? So it's very, very important for us. Hindi po ba na dapat po ay maging marunong po tayo. Tanong po natin, baka naman tayo nadadala lang ng emotion po natin. Okay? Sabi nga po kanina, note po ako kay Ed Lapis, sabi niya doon, kung kinakailangan, kung minsan nalalaglag, minsan ay wag mong saluhin. Para masaktan, para matuto. Di ba?
Kung hindi nasasaktan, alam niyo po ba ang kaibahan ng generation ngayon, yung Gen Z, tsaka sa generation natin? Wow, sino yung Gen Z dito, me? ano? Sino yung Gen Z dyan? Okay, so ano pong kaibahan? Alam niyo po, kasi po tayo nakakaranas ng hirap noon. Sila ngayon, hindi na. Halos wala na silang hirap. Lahat, ano na. Sa Taiwan nga, ang tawag po sa kanila, strawberry generation. Sa Taiwan, yun ang tawag sa kanila. Dahil napakalalambot na nila. Hindi na sila nakakaranas ng mga hirap. Okay? Bakit? Kasi tayo mga magulang, ano po ang nasa isip po natin? Ay, kung naranasan ko na yung mga hirap, ayoko nang iparanas sa mga anak ko yung mga hirap na dinanas ko. Madrama ka. Di po ba? So it's very important for us. Ano po? Dapat po ay tinuturuan po natin po ang ating po mga anak. Okay? And then, of course, the most important thing is make plans drawing closer to God. Okay? Sino po dito natatapos na yung kanyang devotion? Yung talaga walang palya. Yung honest. Honest po, honest. Hallelujah. Si Mabi na lang at si Sister Estela. Di po ba? So tuloy po natin. Hindi lang po pera-pera, hindi lang po blessing, hindi lang po favor ang pinag-uusapan po natin dito. Ang pinakamahalaga na atin pong dadalhin ay ang ating pong relationship kay Lord. Hindi naman tatanungin ni Lord kung ano ang naging achievement natin dito sa lupa. Ang tatanungin ni Lord, gaano ka ka-close sa akin. Amen? So, let's prioritize regular time with God. I-prioritize po natin. Sabi ko nga po sa inyo, 20 minutes lang, nakatapos ka na. 20 minutes of audio. Tapos ka na. It's for your own good. Wag blessing, mga kapatid. Blesser. Ang hanapin po natin, blesser. Yung blessing, nauubos po yan eh. Pero yung blessings na nagmumula sa blesser, unlimited yan. Hindi mo uubos yan. Di ba? Kaya po, it's very important for us that we prioritize our regular time with God. Amen? And then, at ang nakakatuwa po noon, mga kapatid, when you keep company with God, you have to keep moving and planning. Pagkasama mo si Lord, dapat palagi po tayong kumikilos. Palagi po tayong nagpaplano. Okay? Sino po dito yung nahihirapan ka magplano sa buhay mo? Uy, magagaling naman ninyo. Ako nga, hirap na hirap eh. Alam niyo po ba yung devotion na yun na aking pong sinend po sa inyo na ngayon binabasa nyo na lang? 3 linggo hanggang 1 buwan bago ko pinag-isipan, ano kaya yung maganda dito? Ano kaya yung maganda dito? Ano kaya yung maganda dito? Okay? So dapat po ay we should continue to keep on planning. Okay? Amen po? Sa James 4:8, come close to God and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Okay? Dalawa lang po yan eh. Kalaban po natin yung mundo. Bakit? Yun po yung dahilan kaya minsan ay tayo ay nalalayo sa Diyos. Tama po? Pag tayo naman ay malapit sa Diyos, yun po magiging dahilan para po tayo ay malayo sa mundo. Okay? Amen? At dito na lamang po ako mag-end, ano? Sabi po ni Peter Tanchi, napakaganda po ng kanya pong definition of success. Sabi, true success is becoming all that God wants you to be, doing all that He wants you to do, and hearing Him say, well done, good and faithful servant. Amen? Yan po yung totoong katagumpayan. Of course, our life should be in a balance. Tama po? Pero dapat ang ating pong relationship sa Panginoon, that should be our number 1 priority. Okay po? Sino po dito yung gusto nyo maging priority nyo talaga ang inyo pong spiritual life, ang inyong spiritual growth, ang inyo pong spiritual maturity? Amen? So, this coming Friday, let's start. Lahat po tayo, mag-aral po tayo. Let's make plans, let's make goals this coming Friday. Magkaroon po tayo ng pag-aaral kung ano po yung maganda para this year ay maging kakaiba sa mga nakaraang mga taon. Okay? So, once again po, let's all stand up. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Let's continue to worship God. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we just want to thank you, Lord, for teaching us the importance of making plans. Yung kahalagahan ng paggawa ng mga plano sa aming pong kalusugan,
sa aming pong pag-unlad, sa aming pong pag-asenso, sa pagmamanage ng aming pong mga damdamin, pagmamanage ng aming pong finances, of course, sa pagmamanagement ng aming din pong mga relationships, sa family, sa mga kaibigan, at sa aming pong mga nakakasalamuha sa araw-araw, and of course, managing our relationship with you, God. Maraming salamat, Panginoon, because you are bringing us, Lord God, into the right direction na kung saan ay nandoon, nakaabang na sa amin ang maganda naming kinabukasan at pinagpalang destination, Panginoon. Nakasama ka. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong katapos.